Uy, teka! Mukhang may moro at may kasama siyang babae. Lalo pa ngang naging kaawa-awa ang Albania sa ilalim ng isang ito na hangal at masama. Ang haring mahilig sa yaman ay parang parusa ng langit para sa bayan. Sinasabi rin ni Florante na lalo pa siyang minalas dahil nalinlang o naloko siya ng pag-ibig. Narinig kasi ni Florante na nangako na si Laura na magpapakasal dun sa palibis o taksil na si Conde Adolfo. O kay sakit nga naman, Nick, di ba? Meron akong sasabihin sa'yo. Pinatay ni Conde Adolfo ang iyong ama at si Haring Minsay. Wah! Gusto ko nang mamatay! Gusto kong bumalik sa office na wala ako! Upo ka dyan! Yan ka!
2 araw inikot ni Febo o ang Diyos ng araw ang mundo mula nung itinali si Florante sa puno. Akala ni Florante na nasa ibang mundo na siya. Ngunit nang idinilat niya ang kanyang mga mata, ay ayon siya sa kandungan ni Aladdin. Sinabi ni Florante na ayun nga ang kanyang naging buhay na silos-silo ng sakit. At hanggang sa punto na iyon ay hindi pa rin talaga alam ni Florante kung kailan at saan magwawakas ang lahat. Ako nga pala si Florante. At ako naman si Aladdin. Ang aking mga minamahal ko ay matagal ko nang hindi nakikita. Parehas lang tayo. Tara, maglimierda muna tayo. Tara. Walang hiyang anak ka! Ano kaya ang gagawin ni Florida? Hahayaan na lang ba niyang mamatay ang minamahal niya? May kukwento ako sa inyo. Patuloy na nagkwento si Laura tungkol sa mga pangyayari. Maraming pagtataksil, pagdurusa at parusa na dumating sa kanilang mga buhay. Ngunit ay, ang mga bida pa din sa kwento ay nagtagumpay. Mabuhay! Florante, hari ng Albania, at si Prinsesa Laura.